Maingay na paligid ang nadidinig ng binata. Batid niyang mga doktor yun. Dahan-dahang lumalapat ang pagiging manhid ng kanyang katawan. Wala siyang makita kundi kadiliman. Matulog ng taimtim. Yun ang sigaw sa kanyang isip. Pero may mga taong nag-aantay sa akin. Gising, Dark! Gising! Paulit-ulit niyang sabi sa sarili hanggang sa mapasinghap siya kasabay ng pagdilat. Hihinga-hinga siya para siyang ipinanganak muli. Na mga sandaling yun, tanging paghinga lamang ang mahalaga kay Dark. Kuya! Malakas na sigaw ng babae ang nagpabaling sa kanya. Maganda ito pero halatang mataray. Gumising na yung sanggano mong kaibigan. Ngawing anang dalaga habang nakatingin kay Dark at nagtatago sa kurtina. Humahangos ang kaibigan nitong si Damon, parang maiiyak. Tigil mo yung kabaklaan mo Wika ni Dark. Hindi bro, masaya lang ako na buhay ka. Umiiyak na sabi ni Damon. Teka, ano bang nangyari? Bakit ganyan ang reaksyon mo? Napaka-OA mo pa din. Naiiritang ani Dark tsaka isa-isang pinag-aalis sa mga karayom na nakabaon sa balat niya. Hay, ba't mo hinayaan na mga walang iyang yun na walang yain ako? Reklamo ni Dark, yung mga doktor ang pinapatungkulan. Bro, nakoma ka. Ani Damon. Koma? Napatigil si Dark. Tumingin siya kay Damon. Tumango naman ito bilang sagot. Ilang taon? 8 buwan bro. Ani Damon. Tss, hindi koma yun. Baka inantok lang ako. Alam mo naman palagi akong busy. Wika ni Dark. Parang baliwala lang ang pinagdaanan. Maya-maya ay napatigil siya. Teka, kung 8 buwan, ibig sabihin, manganganak na si Amira, tama ba? Hindi ko alam bro. Hindi naman ako ang bumuntis dun. Kakamot-kamot na sabi ni Damon nang bigla na lamang siyang higitin ni Dark sa collar ng damit niya. Iyoko nang ginaganyan ako guys lure. Banta dito ni Dark. Abat ang kapal ng mukha mo, ikaw na nga tong niligtas ng kapatid ko. Anang kapatid ni Damon, akmang sasampalin niya si Dark pero nahawakan ni Dark ang kamay ng dalaga. At sino naman to? Ani Dark habang naniningkit ang mata na nakatingin sa dalaga. Bunso kong kapatid, Monique. Ani Damon. Halata nga, bagay kayong maging magkapatid. Monique. Umiiling na sabi ni Dark. Doktor siya at siya rin ang nag-alaga sa'yo. Ani Damon. Napatingin si Dark kay Damon kaya hindi niya inaasahan na iikot pala ang dalaga para bigyan siya ng malakas na sipa at tumama sa mukha niya. Nakalimutan ko. Black belt din pala siya sa taekwondo. Kakamot-kamot na sabi ni Damon. Marahang binitiwan ni Dark ang kamay ng dalaga. Hindi niya maitatangging malakas din ang sipa ni Monique. May lalakarin ako. Hindi ako basta pumapayag na basta nasasaktan lang. See you, Monique. Irap ni Dark tsaka nagmamadaling naglakad palabas na. Kakaiba ang kapatid mong yon kuya. Angil ni Monique. Kakaiba talaga yon. Saad naman ni Damon. Oo, iisa lang ang pagkakapareha nyo. Pareho kayong may bahog sa utak. Irap ni Monique tsaka isa-isang inayos ang kalat na ginawa ni Dark. Teka, anong bahog? Para ngayon ko lang nadinig yun Ani Damon sa kapatid. Itanong mo sa pagong baka lumangoy. Sarkastikong ani Monique. Good morning. Isang pagbati kay Nix mula sa katrabaho nitong doktor din na lalaki. Ang aga mo yata ngayon, Doc Leo. Nakangiting saad ni Monique. Nagkasabay sila sa hallway ng hospital. Kababalik lamang niya sa Manila dahil sa PGH ang kanyang trabaho. Palagi naman ako maaga. Kakamot-kamot na sabi ni Leo. Pagagalitan ako ng daddy kung malilate ako. Nakakahiya sa katulad kong anak ng may-ari. Hindi naman nagyayabang na sabi ni Leo. Oo kung sabagay. Wika ni Monique. Teka, parang hindi ko na nakikita ang Kuya Damon mo. Di ba siyang palagi naghahatid sa'yo? Usisa ni Leo. Sa 3 taong pagtatrabaho ni Nick sa hospital, wala man lang siyang napagsabihan kung ano niya si Damon kaya may pagtataka sa kanya kung paanong nalaman ni Leo ang bagay na yun. Madalas nga ay boyfriend kung pagkamalan si Damon ng mga tao. Mukhang napansin din ni Leo na malalim ang iniisip ni Monique kaya may nabuti nitong dugtungan ng tanong. Don't get me wrong hawig kasi kayo kaya natanong ko. Napakamot si Leo. Batid niyang hindi naniniwala si Monique sa kanya. Lihim ang koneksyon niya dahil sa seguridad niya. Buwis buhay ang trabaho ni Damon kay Dark at hindi ito lingid sa kaalaman ni Monique. Isang dahilan na rin kung bakit nag-aral si Monique ng taekwondo.
Kaya din nga nagpresenta siya na gamutin si Dark dahil bawal itong gamutin sa hospital na madaming tao. Naging taimtim ang paglalakad ni Monique hanggang sa marating niya ang office niya. Madami ang mga pasyente kaya talagang tutok sa maghapon si Monique. 4:00 pasado ng hapon nang muling bisitahin ni Leo si Monique sa opisina nito, dala ang paborito niyang kape na espresso. Salamat, ako naninibago ako sa iyo Puna ni Monique kay Leo. Masyadong vocal ang babae, hindi nito kayang itago kung ano ang nasa isip niya. Ngayon lang kasi medyo lumuwag ang schedule ko, kaya may time na mamigay ng coffee. Wika ni Leo. Ibig sabihin hindi lang ako? Natatawang biro ni Monique. Tumango naman si Leo. Sabi nila, malawak daw ang lupain niyo sa Batangas. Magkakaroon ng field trip ang ilan sa mga staff ng hospital. Tapos sa susunod na yung iba. Iniisip ko kung pwede kaya sa inyo. Nakagat ni Monique ang ibaba niyang labi. Hindi niya pa maaaring tanguan si Leo, lalo't nandun ang Kuya Damon niya kasama ang sangganong kaibigan nito. By next week sana kung ayos lang. Dugtong pa ni Leo. Baka naman may iba tayong lugar na pwedeng pag-stayan. Balik suwestyon ni Monique. Hindi ko alam. Si Daddy kasi mismo ang nagsabi sa akin na may malaki kayong lupain sa Batangas. Inosenteng ani Leo. Hindi nakakibo si Monique. Wala naman kasi siyang natatandaan na inilagay niya sa resume ang mga properties nila dahil baka nga hindi siya tanggapin sa hospital kung malamang may kaya sila. Tinapik ni Leo ang balikat ni Monique. Basta hindi pa naman final yon. Baka kausapin kita or ni Daddy by next week before our trip. Ani Leo, tsaka nagpaalam na din. Malalim na napaisip si Monique pero inalis niya ang hindi magandang ideya kay Leo. Naging malapit na din ito sa kanya kaya ayaw niyang mag-overthink. Kinuha ni Monique ang Starbucks coffee na dala kanina ni Leo para inumin yun nang humangin ng malakas. Kasabay ng mainit na kamay na humawak sa kanyang braso. Kamuntikan ng mapahiyaw si Monique sa gulat. Mabuti na lamang at natakpan ng isa pang kamay ng lalaki ang bibig niya. Pagtingin niya ay si Dark yun. Calm down, it's me. Pabulong na sabi ni Dark. Dahan-dahang inalis ni Dark ang kamay niya sa bibig ni Monique nang kagatin ito ng dalaga dahilan para mapasigaw si Dark pero pinigilan niya pa din. Aray naman, malakas na angil ni Dark. Bakit ba kasi pasulpot-sulpot ka? Paano mong nalaman kung nasan ako? Tanong dito ni Monique. Tss, may lahi ba kayong aso? Angil ni Dark. Oo, at ikaw naman pusa, kaya hindi tayo magkakasundo. Giit ni Monique. Napangiwi si Dark. Napakatapang talaga ng dalaga. Siguro nga ay dahil hindi naman siya nito kilala. Humakbang si Dark palapit kay Monique. Tinutok niya ang mukha niya sa dalaga habang naniningkit. Bakit? Sino ba may sabi sa'yong nakikipagkasundo ko sa'yo? Nanunubok na ni Dark pero maya-maya lang din nag-cross arms siya. Tss, pag may gusto, kusang lumalapit yun. Hindi ako mahilig mag-please kaya wag kang umasa. Supladong ani Dark. Sa totoo lang, masayahin ito. Sadyang sa babae lang na ito siya napupuno. Siguro ay dahil din sa matinis na tinig nito. Nandito ako para dalhan ka ng kape. Huwag mong iinumin yung binigay ni Kulokoy kung ayaw mong umuwi ng bangag. Irap na sabi ni Dark tsaka tumalikod at naglakad sa tabi ng bintana. Makinig ka sa akin, Chow Chow. Pahabol pa ng binata bago tumalon sa bintana. Tinignan ni Monique ang kape na dala ni Dark. Hinawakan niya yun at mainit-init pa. Mukhang kabibili lamang. Sinubukan namang buksan ni Monique ang kape na dala ni Leo. At mukha namang walang masama dun. Pero nakinig pa din siya kay Dark dahil kaibigan naman ito ng kapatid niya. Nang maubos ni Monique ang kape, lumabas na din siya. Commute lang ang ginagawa niya dahil malapit lang naman ang kondo na tinutuluyan niya. Nasa harapan na siya ng hospital nang may bumusina sa kanyang likuran. Walang iba kundi si Leo. Pero bago pa man ito makalapit sa kanya, may taxi nang pumarada sa unahan ni Monique. Pinadala po ko ni Sir Damon. Ako na po ang regular na maghahatid sa inyo sa unit niyo mula ngayon. Saad ng driver, lingid sa kaalaman ni Monique na si Dark ang may kagagawan nun. Batid kasi nitong tatanggihan lang ni Monique ang kabutihan niya kung sasabihin niyang siya ang nagpapunta doon. Matyaga lang na nakamasid ito mula sa di kalayuan. Tapos na ang tungkulin niya sa Italia bilang isang kilalang tao at nandito na ngayon sa Pilipinas sa mga hinahabol niya noon pa man. Tumingin si Monique kay Leo. Hindi ito naniniwala na may bili na ganun si Damon sa lalaking hindi niya naman kilala. Maya-maya, nakatanggap na ng tawag si Monique
mula sa kanyang kuya. Siyempre, tungkol sa taxi na kaharap niya ang una niyang itinanong. Oo, ako ang nagpapunta dyan. Hindi na ngayon mapagkakatiwalaan ng paligid kaya sumakay ka na. Ani Damon, napaka-sweet mo namang tunay kuya. Parang kinikilig na sabi ni Monique tsaka pinatay ang linya. Tumingin muna siya kay Leo para magpaalam matapos ay sumakay na din sa taxi. Manong, saan niyo po nakilala ang kuya ko? Maya-maya ay sabi ni Monique habang nasa daan. Online lang ma'am, anang driver. Kinakabahan yung driver dahil tauhan siya ni Dark. Pag nadula siya sa pagsagot, magkakandaloko-loko na ang lahat. Talaga po? Akmang magsasalita si Monique nang singhalan siya ng driver. Hindi ho ako mahilig makipagkwentuhan. Putol nito kay Monique kaya't napalabi si Monique. Sa ganda niyang yan ay wala pang lalaki na tumanggi na makakwentuhan siya, kaya't labis niyang ikinainis yun at hindi na muling nagsalita pa. Bumaba siya sa unit niya hanggang sa makapasok. Isa siyang surgeon kaya bihasa siya sa pag-oopera. Mabuti nga at walang dinala ngayon sa hospital nila Leo kaya hindi siya masyadong napagod. Binaba niya ang bag niya sa maliit niyang sofa at siya'y napatigil. Ngayon niya lamang napansin ang plastic bottle ng kape na dinala sa kanya kanina ni Dark tsaka siya napangiti. Gwapo si Dark, kung hindi nga ito magsasalita, hindi mapagkakamalang Filipino. Mukha itong Italiano na mistiso, kaya nga lang hindi masyadong showy si Monique. Hindi siya mahilig magbigay ng motibo sa taong hinahangaan niya. Binaba din ni Monique ang bottle na yun tsaka tumungo sa ref. Balak niyang mag-vegetable salad na lang para sa kanyang hapunan. Nang buksan niya ang ref ay namamatay-matay ang ilaw ng buong unit niya. Nagbayad naman ako ng bills ko Bakit ganito? Maya-maya pa ay minarinig siyang ingay mula sa balkonahe sa kwarto niya. Hindi siya takot sa mga yun dahil nga sa kuya niya si Damon. Nang malapit na siya sa balkonahe, biglang nawala yung ingay. Basta may nakita siyang tumalon sa ibaba. Hinabol niya pa ngayon pero wala naman siyang makita. Tanging ang maliit na papel na lang ang natapakan niya. Don't trust anyone. Always take a good care for yourself. Iyon ang nakatalaga sa papel. May simbolo sa ibaba ng papel. Mukhang ito ang nagpadala ng papel. Panibagong isipan na naman ito para kay Monique. Nawiwirduhan na siya sa totoo lang. Nitong mga nagdaang araw, madalas na siyang makahalata ng mga taong sumusunod sa kanya. At magsimula iyon mula nang magkamali ang sangganong kaibigan ng kanyang kuya. Pero bakit? Sino ba ang taong yun? Ani Monique sa kanyang sarili. Nang mga sumunod na araw, naging tahimik ang takbo ng buhay ni Monique. Walang Leo at lalong walang Dark na dumalaw sa kanya pero hindi niya inaasahan na ang president naman ang kakausap sa kanya. Nix, pinapatawag ka ni president sa conference. Saad ni Doc nang sunduin siya nito sa kanyang office. Tumango si Monique at sumunod na din kahit wala naman siyang ideya kung bakit siya nito pinapatawag. Pagdating sa conference, nandoon ang daddy ni Leo. Sakto naman na absent si Leo kaya dalawa lamang sila doon. Have a good day, Doc Geisler. Matamis na pagbati ng president sa kanya. Alanganin siyang umiti. Magandang araw din po, sir. Tipid na sabi ni Monique. Nahihiya kasi siya. Iilan lamang ang mga taong nabibigyan ng pagkakataon na makaharap ang taong yun kaya nahihiya talaga si Monique. Have a seat. Alok ng Ginoo. Tumango si Monique tsaka naupo sa ika-4 na upuan mula sa president. We are private hospital, right? Aware din naman ako na nagkaroon ng madaming pasyente nitong mga nagdaang buwan. Kaya naman gusto kong ma-relax kayong lahat. Hindi ba't magandang ideya yun? Wika ng president. Ngumiti si Monique at saka tumango. Lalo po sana kung hindi sa rest house namin. Ani Monique sa kanyang isip. Kung papayag ka, kasama din sana nating bisitahin ang rest house nyo. Anang matanda, napakurap si Monique. Talagang desidido silang makapunta sa amin. Bakit kaya? Kung ayos lang naman iha, pero minsan lang akong humiling kaya sana'y mapagbigyan. Saad ng Ginoo, walang nagawa si Monique kundi ang mapatango pero humingi siya kahit 2 araw para sa preparation at para masabihan niya na rin ang kuya niya pati na si Dark. Nang gabi ding yun, tinawagan ni Monique ang kuya niya para sabihin na uuwi siya. Do you want me to catch you? Ani Damon, nasa biyahe na noon si Monique kaya tumanggi na siya dito. Sandali lang naman to, 4 na oras lang. Ipahinga mo na lang kuya. Wika ni Monique.
10:00 na ng gabi nang nakarating si Monique ng Batangas. Nasabi nga din ng mga kasambahay nila na umalis si Damon. Ilang araw na nga din daw na hindi umuwi doon ng kaibigan nito na si Dark, bagay na pinanghihinayangan din niya. Hindi din kasi magandang napagtapusan ng usapan nila nung nakaraan kaya talagang ginusto niya na ring umuwi. Kinaumagahan, maagang nagising si Monique. Madami siyang gagawin lalo sa likod ng malawak nilang bakuran kung saan tutuloy ang mga co-doctors niya. Siyempre kasama ang owner ng hospital kaya dapat ay pang VIP din ng room na pag-e-estayan nito. Nagtimpla lang ng mainit na gatas si Monique sa kusina. Ilang segundo lang nang makadinig siya ng bulong-bulungan mula sa sala. Ayaw mo ba yun? Sila na mismo ang lumalapit sa bingwit kahit walang pain. Anang tinig ng isa. Baka malagay naman sa panganib ang buhay ng kapatid ko, sir. Batid ni Monique na ang kuya niya ang may-ari ng tinig na yun. Sir? Naitanong ni Monique sa kanyang sarili kung sino ba ang sir na tinatawag nito. Huwag kang mag-alala, Damon. Palagi ako nakamasid. Hindi lang ako sa iisa nakatuon. Palagi magiging ligtas ang kapatid mo hanggat nakikita mong nakatayo ako. Napalunok si Monique. Sumagi sa isip niya kung ito kaya ang taong palagi niyang nakikita sa dilim. Pamilyar din ang tinig na yun. Para bang nadinig niya na ng ilang beses. Dahil sa kuryosidad, naglakad si Monique palapit sa sala pero wala na siyang inabutan doon kaya napaawang ang kanyang labi. Para bang bigla siyang nahibang. May diferensya na ba ang tenga ko? Aniya sa kanyang sarili. Napailing na lang si Monique sa kanyang sarili tsaka lumabas. Paglabas niya ay naroon si Damon. Nabibilad sa sikat ng araw habang hawak ang mag niya. Napamura si Monique. May lahi ba kaming aswang? Paano napunta yan dyan? Aniya sa kanyang sarili. Napalinga sa kanyang kuya niya at saka ito kumaway. Nagmamadali naman siyang lumapit doon. Good morning. Hinagka ni Damon ang ulunan ni Monique. You are so gorgeous. Pambobola ni Damon. Pupunta ako sa rest house maglilinis. Kinausap ako ng owner ng hospital na pinagtatrabahuhan ko and he picked our place para sa field trip na ipinagmamalaki niya. Bored na sabi ni Monique. Maya-maya ay meron siyang naalala. Kuya, galing ka ba sa loob? Naguguluhang ani Monique. May pagtataka kunwari kay Damon para itago ang katotohanan. Hindi niya naman kasi natalasan na gising na pala ang mausisa niyang kapatid kanina. Ako? Hindi I've been here for an hour. Tanggi ni Damon. Really? And how about your kitty friend? Tumaas ang kilay ni Damon. Your best friend Dark. Giit ni Monique kaya lalong napataas ang kilay ni Damon. Don't get me wrong sis, but why are you mentioning him? Did you miss him? Ani Damon na nagpangiwi na naman kay Monique. Excuse me, pag hinahanap miss agad, hindi ba pwedeng hinanap lang? He's not like a gwapo to find kuya. Irap na saad ni Monique pero hihinto din pala ang mata niyang iyon sa lalaking pinag-uusapan nila. Naglalakad si Dark palapit sa kanila, suot ang itim nitong suit. Ngiti-ngiti at gwapong-gwapo sa bago niyang gupit na buhok. May ahit ang magkabilang gilid malapit sa noo niya. Pati na ang kilay niya ay dalawa din ang ahit. Para bang nag-slow-mo ang bawat sandali para kay Monique. Oh, hi. Masiglang pagbati nito paglapit. Ikaw yan? Anito nang makita si Monique. Umirap si Monique para pagtakpan ng kanyang paghanga pero tugma talaga sa pangalan ni Damon ang ugali nito kaya naman. Oh, na pala yung hinahanap mo. Ani Damon sa kapatid. Ako hinahanap? Nino? Inosenteng wika ni Dark. Ni Nix. Simpleng sagot naman ni Damon kasabay noon nang bigla siyang batukan ni Monique. Baka ikaw ang naghahanap at hindi ako. Giit na tanggi ni Monique. Diyan na nga kayo. Magsama kayo. Panira ng araw. Saad ni Monique tsaka kikembot-kembot na pumasok sa loob. Isang hakbang na lang ay nasa pinto na siya nang magsalita si Damon. Akala ko maglilinis ka sa rest house. Parang ribulto si Monique na nanigas. Dahan-dahan siyang humarap at hindi pinahalata na nakalimutan niya ang bagay na iyon. Yeah, I know. Nakataas ang kilay na sabi ni Monique. Sa lawak ng sense ni Damon, hindi gumana ang katwiran na iyon ni Monique. Umiling si Damon. Kita mo na, talagang naaano ka eh. Natatawang saad pa nito na nagpapula ng pisngi ni Monique. Stop it kuya! Nagpapapadyak na sabi ng dalaga. Napapahiya siya sa harap ni Dark at ayaw niya ang bagay na iyon. Ngumiti si Dark. Don't worry, madalas naman akong magpanggap na bulag or bingi. Kaya iisipin kung walang sinabi ang kuya mo.
maliban sa hinahanap mo ko. Nakangiting ani Dark pero inirapan lamang siya ni Monique tsaka padarag na naglakad palayo sa kusina. Tuloy na talaga mga damuhong yun. Saad ni Damon, ngumisi si Dark. Magaling ako magplano. Kung gusto nila ako makita, wala namang problema. Siguruhin lang nila na hindi sila magkakamali ng tiyempo. Alam na alam mo kung ilan ang katauhan ko. Wika ni Dark. Pumapapel talaga mga herera na yun. Sige, isali nila ang kanila mga sarili na magkakitaan kami. Hindi ba't kasabot nila iyong bumaril sa'yo? Stop it, Damon. Nabalot ng lungkot si Dark. Hanggang ngayon, hindi pa din siya makamove on. Malalaking tao ang babanggain ni Dark pero hindi niya pa matukoy sa ngayon kung sino ito. Namatay sa isang aksidente ang fiancé niya habang nakomatose naman siya dahil sa isang aksidente na sangkot din ng pamilya na siyang may-ari ng pinagtatrabahuhan ni Monique. I'm sorry, ani Damon. Ang mabuti pa, magpahanap ka pa sa source natin ng mga ideya kung sino pa ang dapat nating ibilang sa blacklist. Uubusin ko sila, pangako yan. Ani Dark habang nakatingin kay Damon. Naulila sa mga magulang sina Damon at Monique ng maaga at nais din itong hanapin ang pumatay sa mga magulang at magagawa niya lamang yun oras na matapos ni Dark ang misyon niya. Si Dark ang nagpaaral kay Damon kaya't napakalaki ng utang na loob nito kay Dark. Kahit nga buhay, handa si Damon na maialay para sa binata. Ikaw na muna ang bahala kay Monique. You can ask her para kahit paano magka-ideya ka. Ani Damon kaya tumango naman si Dark. Samantala, abala na si Monique sa paglilinis ng kwarto niya na siyang tutuluyan ni President. Nagkakabit na nga siya ng kortina na pinadala niya sa mga kasambahay kanina. Kaya mo ba? Kamuntikan nang mapatalon si Monique nang magsalita si Dark mula sa likod niya. Ano ba? Maaaksidente pa ako sa iyo eh. Angil ni Monique na nagpatawa naman kay Dark. Ayaw mo ba yun? Para sa akin ka matuluyan. Tawang ani Dark na ikinairap ni Monique. Nakakatuwa yun? Taas ang kilay na sabi ni Monique. Wari nag-isip si Dark. Pwede din namang nakakakilig. Biro nito kasabay ng malakas niyang tawa. Humangin ng malakas at talaga namang pati ang hibla ng buhok ni Monique ay tinangay ng hangin na mga sandaling yun. Nagkatitigan sila. Para bang bumagal ang lahat at ang tanging mata lang nila ang nagkakaunawaan. Pero si Dark yan. Kaya niyang pigilin ang kanyang emosyon. Nabalik si Monique sa kanyang ulirat nang pitikin ni Dark ang noo niya. Aray! Angil ng dalaga tsaka sinalo ang noo nito. Baka ka mahulog. Wala pang sasalo sa'yo. Busy pa ang mga bisig ko. Ngiting ani Dark habang nasa likuran na niya ang dalawang bisig niya. Napalunok si Monique. Para siyang nabasted nang walang sinasabi si Dark. May mainit siyang naramdaman sa tiyan niya. Pati na ang mata niya parang namasa pero wala siyang magawa. Ibinalik na lamang ni Monique ang atensyon niya sa ginagawa habang si Dark naman naglakad diretso sa labas. Maganda si Monique at talagang kaibig-ibig. Ngunit ayaw na muling buksan ni Dark ang puso niya dahil alam niyang kapahamakan lamang ang kaakibat ng pag-ibig niya. Isa siyang leader ng mataas na organisasyon kaya't marami ang nagbabanta sa buhay niya. Mataas ang nakapatong sa ulo ni Dark. Oras na mapatay siya, eto na mismo ang papalit sa kanya. Ang taong pumatay sa kanya. Pero pangalan lang ang kilala kay Dark, kaya nga RG kung ipakilala niya ang kanyang sarili. Tanging ang mausisang babae lamang ang tumatawag sa kanya ng Dark. Pinag-aralan ni Dark ang lugar na paglalagakan ng bisita ni Monique. Kailangan niya ng seguridad lalo sa dalaga. Medyo umiingay na kasi ang pangalan ni Dark, kaya kailangan nilang magdoble ingat. Ilang araw din ang lumipas. Rumenta si Monique ng 2 van para sa mga mag-field trip. Siyempre, hindi mawawala ang pagpapanggap niyang kapatid at si Dark siyempre. Ibinili na lamang nila Damon na wag banggitin kung ano talaga ang kaugnayan ni Monique sa kanila. Magpapanggap silang staff. Sa unang van, si Damon ang driver. Nandun ang president pati na si Leo at ang mga matataas sa hospital. Samantala sa kabilang van naman ay ang mga co-doctors at nurses ng hospital. Siyempre, si Monique ang katakatabi ni Dark sa harapan. Talaga ba, Nix? Staff niyo lang ang gwapong yan? Ani Ana habang sila ay nasa daan. Si Dark ang tinutukoy. Ha? Naiilang na sabi ni Monique. Hindi niya malaman kung anong isasagot niya. Nadidinig din sila ni Dark pero hindi ito kumikibo. Sabihin mo single ako, naghahanap ako ng makakatuwang sa buhay. Financially stable ako at mayaman din ang parents ko. Wala na kaming poproblemahin.
Puno ng dedikasyon na saad ni Ana. Talagang nais nito si Dark. Tinignan ng masama ni Monique si Dark. Naiinis siya dahil parang gustong gusto pa ni Dark ang nadidinig. Di man lang talaga tumanggi. Naiinis na bulong ni Monique. Mamaya na ako mag-iingay. Nagdadrive pa ako. Pag tumingin kasi ako sa iyo wala na. Hindi ko na kayang mag-focus sa iba. Banat ni Dark na ikinakilig ni Ana. Napanguso naman si Monique. Mula nang magsalita si Dark, hindi na rin kumibo si Monique. Sinaway niya na rin ang mga nakasakay sa sasakyan. Hindi lamang kasi si Ana ang nagpapantasya kay Dark, kundi ang iba pa. Kibuhat naman to Dark. Napatigil si Monique ng pagsasalita nang lingunin siya ni Dark. RG, pagtatama ni Monique. Coming, saad ni Dark. Nasa loob na sila ng lupain nila Monique. Kinuha ni Dark ang bagahe malapit kay Monique. Careful next time. Di man kasali sa usapan, pero mapipilitan akong takpan ng labi ko yung bibig mo. Ani Dark, tsaka isa-isang binuhat ng mga bagahe papasok sa mga kubong tutuluyan nila. Sa maikling oras, nagkabit ng hidden camera si Dark para mabantayan ang kilos ng mga ito. Wala siyang balak sinuhin kahit pa mga babae ito. Hindi siya ganoong klase ng tao at puro trabaho lamang ang nais. Alam na alam niya yun sa kanyang sarili. Hay, ang sakit ng braso ko, sir. Ani Damon nang makatapos sila. Nasa loob na din sila ng sarili nilang kubo. Tss, ayos lang yan. Alam kong may mahihita tayo sa mga yan. Wika ni Dark. Naikabit mo ba? Dagdag pa nito patungkol sa mga kamera. Tumango si Damon. Medyo nakapahinga naman sila dahil may mga mag-aasikaso naman sa mga bisita. Sadyang hindi lang sila pwedeng magpakilala bilang sila dahil delikado. Nang sumapit ang umaga, lumabas na din sila ni Dark para bantayan sina Leo. Siya na nga ang nagdala ng coffee sa mga ito para hindi na siyang gawin ni Monique. In fairness, maganda ang ambience dito sa inyo. Sariwa pa ang hangin. Ani Garrett, isa ding doktora na siyang may paghanga kay Dark. Oo naman po. Ani Dark. Napaatras siya nang lapitan siya ng babae at hawakan ng maskulado niyang braso. Ang gwapo mo. Gusto mo bang magbakasyon sa Manila? Anang babae. Napangiwi si Dark kasabay noon na makadinig sila ng malakas na pagbagsak. Pagtingin ni Dark ay nandun si Monique sa pinto at pinupulot ang sandals niya. Aray naman, bakit may Makati dito? Aniya habang kinakamot ang binti. Wari may kumagat sa kanya na kung ano kaya't napabitaw si Garrett. Good morning, ngiting Ani Dark. May dala akong hot coffee. Tinignan siya ng masama ni Monique. Oh, may nagawa na naman ba ako na hindi mo nagustuhan? Ani Dark kay Monique nang inungusan siya nito. Naglakad si Monique palabas papunta sa tinutuluyan nila Leo. Ang lagay, kailangan ding sundan ni Dark si Monique dahil magdadala din siya ng coffee doon. Mabuti nga at hindi sila gaanong nag-ingusan doon. Nakatanawang mag-ama kay Dark at hindi yun nakaligtas kay Dark. Ang mainit na mata ng mag-ama ay batid niyang nakatutok sa kanya at labis niyang ikinasisi ayon. Anong pangalan mo, iho? Napakasipag mo naman. Puri kay Dark ng matanda. Kinabahan si Monique pero ngumiti lang si Dark. RG po ang pangalan ko. Halos nag-iisang taon na rin po ko dito sa Batangas. Magalang na sabi ni Dark. Tumikim iyong matanda. Yung lalaking driver namin kanina. San mo siya nakilala? Interesting ang pilat niya sa kanyang mata. Kumuyom ang kamay ni Monique. Ang pagkakahawak niya sa baso ay humigpit. Mula sa isang aksidente nakuha ni Damon ang peklat na yun at isa iyong bangungot kung maituturing ni Monique. Kaya ang pagkainteresa ng pilat na yun, insulto para sa dalaga. Hinarangan ni Dark ng palihimang babae. Napakatalas ng pakiramdam nito at alam na naman ni Dark kung kailan siya dapat kumilos. Ipagpaumanhin niyo na sana, ngunit dito ko lang nakilala ang lalaki na yun. Sa totoo lang, hindi ko din siya ganong kakilala. Nawala ng kaunti ang takot kay Monique dahil buong kumpiyansadong pagsagot ni Dark sa mga ito. Maya-maya pa ay dumating ang isang kasambahay para tawagin si Monique. Tatanungin kasi nito kung anong ihahain para sa mga bisita. Nakakatuwa sa lugar na to. Anang matanda, si Dark pa rin ang kausap. Pero sa totoo lang ay mahigit pa sa lugar na ito ang sadya ko. Bingo! Nasabi ni Dark tsaka lihim na napangisi. Sabihin mo, iho, wala ka bang napapansin na magkasamang dumadalaw dito? Yung kapatid ng Ma'am Monique mo, hindi mo ba siya napapansin? Nagkamot kunwari si Dark sa kanyang ulo. Bakit po? Ano po bang kailangan nyo sa kanila? Medyo busy po sila lately. Hindi ko alam kung bakit parang may pinagtataguan sila.
Anang tusong si Dark. Nagulat pa nga siya nang maglabas ng 10,000 ang matanda. Gawin mo yung iuutos ko. Sabihin mo ang mga malalaman mo, titriplihin ko yung sahod mo. Anang matanda. Sa loob ni Dark, humahagik-gik na siya sa tuwa. Mula nang mabuhay siya sa mundo, wala pa siyang nabibigyan ng 10,000. Patunay na hindi kayang tumbasan ng mga pangahas na ito ang buhay na meron si Dark. Sige, isa itong kasunduan sa atin. Ani Dark, dahil sa excitement, nalimutan niya ng galangin ng bastos na matanda. Nagulat pa nga ang matanda at may pagtataka sa paraan kung paano siya kausapin ni Dark, pero hindi na lamang niya yun pinansin. Ikinuwento ni Dark kay Damon ang tungkol sa pag-uusap nila ng matanda. Sila ang huling pumunta sa kalapit na dagat para dalhin ang pananghalian. Nandun na sila Monique. Pagdating doon, pinagkaguluhan na naman si Dark ng mga katrabaho ni Monique. Teka, si Monique? Ani Damon nang hindi makita ang kapatid. Naroon ang lahat liban na lamang kay Monique at sa anak ng huklubang matanda. Paglingon ni Damon sa tabi niya, wala na si Dark doon. Si Dark ay mabilis nang tumakbo para maghagilap. Batid niyang may lihim na pagnanasa nga ang leyo na iyon kay Monique. Inawi ni Dark ang lahat ng mga dahong haharang sa daraanan niya. Minabuti niya pang ang akyatin ng isang matarik na puno para mapabilis ang paghahanap niya. Saan pa ba ang gusto mong puntahan? Hanggang dito lang ang lupa namin, Leo. Ani Monique habang tinutungo nila ang magubat na lugar. Hawak ni Leo ang braso ni Monique at patuloy sa paghatak. Pagkuha lang ng hinog na mangga ang paalam nila dahil gusto daw na makita ni Leo ang kabuuan ng lugar. Pero hindi akalain ni Monique na hatakin siya ni Leo sa kung saan. Lalaki ito at mas mataas sa kanya. Brusko din ang katawan kaya walang kalaban-laban ang payat niyang mga braso. Monique, nahihiya ko sa totoo lang. Ani Leo nang sila ay huminto. Saan naman? Nang humarap si Leo, takot ang bumungad kay Monique. Para bang nag-iba bigla si Leo. Parang gutom ito sa kung saan. Napasingap si Monique nang hawakan ni Leo ang kanyang balikat. Monique, matagal ko nang tinatago ang damdamin ko para sa iyo. Gusto kita, Monique. Ani Leo na ikinabigla ni Monique. Pwede mo namang sabihin yan doon sa rest house. Bakit kailangan mo pang sabihin sa akin dito? Ngawing ani Monique, kailangan niyang maging kalmado. Pakiramdam niya may mangyayari sa kanya anumang oras. Hindi niya pwedeng asahan ang kuya niya. Ewan niya kung bakit, pero si Dark ang inaasahan niyang pupunta para sa kanya. Hindi mo naman kasi ako pinapansin pag may iba nang nakapaligid sa atin. Lalo na yung RG na yun. Mula nang dumating kami dito, hindi mo na inalis sa kanya ang paningin mo. Ani Leo na kanyang ikinagulat. Gusto niyang itanong muli kay Leo kung totoo ba ang sinasabi nito, pero wala na siyang oras. Napaatras siya nang akmang hahalikan siya ni Leo. Iniwas niya ang kanyang muka para hindi siya tuluyang mahalikan ng lalaki. Sa takot ay naipikit ni Monique ang mata niya nang makarinig siya ng pamilyar na tinig. Hello? Kayo ba yan? Anang tinig. Kahit hindi ito magpakilala, alam niya kung sino yun dahil iisang tao lang naman ang mahilig magsalita ng ganun. Pagdilat nga ni Monique, si Dark ang naroon. Nakangiti ito kay Leo na ngayon ay nanggagalaiti sa galit. Pasensya na, hinahanap na kasi kayo doon. Napakamot pa si Dark sa kanyang batok. Wari inosenteng-inosente talaga. Sa inis, nabitiwan ni Leo si Monique. Paano ka nakasunod dito? Hindi makapaniwalang ani Leo. Matalas ang pangamoy ko. Huwag kang mag-alala kung nakapunta ka dito ay hindi malabong makapunta ako. Remember, 1 taon na ako dito habang ikaw ay first time lang. Liban na lang kung palihim kang sumasadya dito. Ngising ani Dark. Bumalik na tayo Monique. Ani Leo sa inis. Naunang humakbang si Leo habang hatak ang kamay ni Monique pero tinapik yun ni Dark, bagay na kinagulat ni Leo. Hindi niya inakala na ganun kalakas ang lalaki na yun para mabitiwan niya si Monique sa isang tapikan lamang. Alam kong katrabaho kayo ni Miss Monique pero hindi po namin pinahihintulutan na basta na lamang siyang mahawakan. Lumakad tayo ng kanya-kanya. Magalang na sabi ni Dark. Umirap si Leo. Daming alam. Bulong ni Leo. Naglakad sila ng kanya-kanya pero na mga sandaling yun, iisa lang ang malinaw kay Monique. Ramdam niya ang seguridad kay Dark habang natatakot naman siya kay Leo. Dahil sa pag-iisip ay napatid si Monique sa malaking sanga ng mangga na kamuntikan niya ng ikadapa. Mabuti na lamang ay nahawakan ng mabilis ni Dark ang braso ni Monique. Sa daan ka tumingin, di ako palaging nandito para saluhin ka.
Wika ni Dark. Batid ni Monique na si Dark ang kausap niya at hindi si RG. Pasensya ka na, ani Monique. Napakibot ang kilay ni Dark. Unang beses ay ngayon niya lamang nadinig ang kalmadong boses ng ma-pride na dalaga. Tuloy, hindi niya maiwasang mapangiti. Ayos lang, aniya. Tsaka ginulo ang ulunan ng buhok ni Monique pero kaagad din na tumigil nang maalala niyang siya si Dark. Nababawasan ang angas ko, aniya sa kanyang sarili. Matagumpay silang nakabalik nang nananatiling nasa gitna si Monique. Nag-aalalang lumapit si Damon pero kailangan niyang kontrolin ang kanyang sarili. Saan kayo galing? Kanina pa kami nag-aantay dito. Ani Damon. Naglakad-lakad tong dalawa. Naligaw ng kaunti kaya natagal lang makabalik. Ani Dark kay Damon habang kakamot-kamot sa ulo. Pinaswitan ni Leo si Dark kaya lumingon naman si Dark. Come here, mag-usap tayo. Ani Leo tsaka nangunang maglakad. Kinabahan si Monique nang humakbang si Dark kaya sa pagkakataong yun, si Monique naman ang pumigil kay Dark. Hinawakan ni Monique ang kamay ng binata. Nilingon ni Dark ang kamay ni Monique. Kalma, makikita mo pa ako. Matamis ang ngiti na sabi ni Dark tsaka marahang inalis ang kamay ni Monique. Naglalakad si Dark palapit kay Leo na halatang galit dahil sa salubong na kilay. Hinawakan ni Leo ang collar kaagad ni Dark. Sinong may sabi sa yung ipahiya mo ko ha? Hindi ba't bayad ka namin? Susundin mo ang lahat. Ani Leo habang nakatutok ang mukha kay Dark. Nais niyang sindakin si Dark pero ang emosyon ni Dark napalitan ng nakakatakot na aura. Iyong Dark na hindi kakikitaan ng kahit na ano. Ang mahigpit na kamay ni Leo, walang kahirap-hirap na naalis si Dark. Ipapaalala ko sa iyo, wala tayong pinagkasunduan. Iba ka, iba ang iyong ama. Huwag mo kong daanin sa pagbabanta mong ganyan dahil hindi na nakatayo yung huling nagtangka sa akin. Nasa ilalim na siya ng lupa. Ani Dark na ikinatigil ni Leo. Napaatras si Leo sa takot, hindi siya makapagsalita. Mag-ingat ka sa mga taong kinakaharap mo. Ani Dark. Nakahinga lang si Leo nang tumalikod na si Dark. Ano ang pinag-usapan niyo? Ani Monique nang makita niya si Dark na naglalakad pero seryoso ang muka. Napasinghap si Monique nang hindi siya pansinin ni Dark. Dumiretso si Dark kay Damon. What happened? Ani Damon. Hinila ni Dark si Damon sa malayo. Di ko napigil. May inis kay Dark. Na ano? Ani Damon. Nasaksak mo? Hindi makapaniwalang ani to kaya sinamaan siya ng tingin ni Dark. Hindi, pinitsarahan ako eh. Giit ni Dark. Hinawakan ako dito. Pinakita niya ang collar niya. Alam na alam mong ayoko nang binabastos ako. Umikot ang mata ni Damon. Oo nga pala si Dark ka. Dapat tinaasahan ko na ang bagay na yan. Tamad na saad ni Damon. Pero nakilala ka kaya? Tumingin si Dark kay Damon. Hindi ko inalala yun eh. Wika ni Dark. Ba't ganyan ang itsura mo? Tila nawawala na ng pasensyang sabi ni Damon. Mas inaalala ko pa yung kapatid mo. Di ko siya pinansin. Nag-aalala din sa akin yun eh. Di ko siya napansin kanina. Ngiwing ani Dark. Sir, wag mong anuhin ha. Kapatid ko ang usapan. Huwag ka magkakagusto dun. Gusto ko magkaroon ng sariling love life ang kapatid ko. Yung makulay at hindi kasing itim ng second name mo. Ani Damon. Kung laslasing ko kaya atay mo, di ako magkakagusto, tandaan mo yan. Itaga mo pa sa likod ng payat na doktor na yun. Ani Dark, maya-maya, sumilip sa kanila si Ana. RG, maharot na tawag nito sa kanya. Hinahanap ka ni President. Naku, yan na ata yun. Ani Damon, oo, baka nagsumbong yung kulugo na yun. Pagsasabayin ko na lamang sila pag nagkataon. May matibay naman na akong ebidensya eh. Ani Dark na ikinairap naman ni Damon. Kung hindi lang nito siguro amo si Dark, baka nabatukan na ito ni Damon. Siyempre, sa kwarto na dumiretso si Dark at nandun nga ang Ginoo, nag-aantay sa kanya. Batid ni Dark na may mali sa kwartong yun. May hindi daw kayo pagkakaunawaan ng anak ko bata. Wika ng Ginoo. Ngumisi si Dark, may tao sa loob ng lugar na yun maliban sa matanda. Siguro ay nais siya nitong i-set up pero masyadong matalino si Dark para dyan. Hindi niya ba naikwento? Ipinaliwanag ko lamang sa kanya kung saan siya dapat lumugar, sir. Concern lang ako sa anak niyo. Pinag-iingat ko lamang siya. Kung maaari, wag mo nang ulitin yun. Saad ng Ginoo, kaya tumango si Dark. Inalok na siya na umupo sa maliit na sofa na naroon. Tatanggi pa nga sana siya, kaya lang may inalok ang matanda sa kanya.
Wala ka bang kilalang Dark? Anang matanda. Napangisi si Dark. Talagang walang kaidi-idiyang matanda na kaharap niya na siya ang Dark na tinutukoy nito. Itawag mo sa akin kung may dumating sa lugar na ito na nagngangalang Dark. Bili ng matanda, tsaka inabot ang puting bagay na nakabalot ng makapal na supot. Nasa maliit na sachet yun. Gamitin mo. Dadami pa yan oras na nagawa mo yung mga inuutos ko. Saad ng matanda, kaya tumango si Dark. Kung pwede ibalato mo na rin kay Leo ang doktor na yun. Tila hindi naman kayo magkaano-ano. Hirit pa ng matanda. Hindi kumibo si Dark tungkol sa bagay na yun. Maya-maya, nagpaalam na din si Dark. Pagkasara ni Dark ng pinto, tumayo muna siya ng ilang minuto sa labas hanggang sa makadinig siya ng yabag. Muling bumukas ang pinto kaya't tumalon siya sa bubong ng teres ng kubong kinalalagyan ng mag-ama para magtago. Yung matanda ang sumilip. Siniguro nito kung nandoon pa si Dark. Nang isara ng matanda ang pinto ay kaagad na bumaba si Dark ng tahimik. Dad, siya yun. I told you, hindi siya ordinaryong trabahador dito. Dinig ni Dark na pinipilit ni Leo ang kanya sa ama. Hindi ako pwedeng magkamali. May kinalaman ng lalaki na yun. Hindi siya dapat pagkatiwalaan. Ani Leo. Napangiti si Dark. Simpleng banta lang ang ginawa niya dito pero para na itong asong ulol. Tumigil ka nga. Hindi haharap ang taong yun kung siya si Dark. Ang sabihin mo kasi, inuuna mo yung kakitida ng utak mo. Anang matanda. Nakapamulsa si Dark ng humakbang. Hay, iba talaga ang epekto mo, Dark. Umiiling na aniya. Naglakad-lakad si Dark hanggang salubungin siya ni Ana. Umukyabit ito sa kanyang braso. RG, naglalambing na anito. Gusto sana naming pumunta sa dagat, kaya lang wala naman kaming kasama. Nagmamaktol kunwaring ani Ana. Si Monique. Ani Dark. Kakausapin pa kasi sana ni Dark si Damon tungkol sa bawal na gamot na hawak niya. Pero hindi siya nakatanggi nang hatake na siya ni Ana papunta sa dagat. Nadaanan nila si Monique na nakanguso. Halatang wala ito sa mood. Siguro nga ay dahil sa pag-snub niya dito kanina. Wait! Binawi ni Dark ang kamay niya. Mauna ka na, susunod na lang ako. Aniya, tsaka lumapit kay Monique. Why are you alone? Naupo si Dark sa tabi ni Monique. Puntahan mo na yung pupuntahan mo. Kausapin mo yung kakausapin mo. Huwag mo ko lapitan. Wika ni Monique. Napatigil si Dark. Alam niyang galit na talagang si Monique. Galit ka? Ani Dark. Hindi sumagot ang dalaga kaya sinilip ni Dark ang mukha ni Monique. Sorry na nga. Masuyong aniya pa sa dalaga. Tumingin si Monique sa kanya pero maya-maya umirap din kaya lalong napatawa si Dark. Sorry na nga kasi. Naiinis ako kanina kaya hindi kita kinausap. Di ko naman sadya. Sorry na. Masuyong saad pa ni Dark na maya-maya ikinangiti din ni Monique. Hindi niya na napigil na kiligin kahit na nagtatampo. Makalipas ang ilang araw, bumalik na din ang mga bisita sa Manila. Lunes ng umaga nang makatanggap ng tawag si Dark mula sa president ng hospital. Itinatanong nito kung naroon na ba ang hinahanap nito. Oo, nandito sila. Hindi naman pala sila umalis ng bahay at nakabasid lamang sa iyo. Ani Dark sa linya. Balita ko balak nilang dumalaw sa inyo. Palagi kayong maging handa lalo't hindi nyo pa naman kilala ang mukha nila. Parang sa tono mo tinatakot mo naman ako. Anang matanda. Hindi ganun Mr. President. Sabi niyo sabihin ko yung lahat ng nalalaman ko kaya sinusunod ko lamang yun. Ani Dark, tsaka tumingin kay Damon na siyang driver ng kotse nila. Pagdating nila sa Manila, dumiretso sila sa hospital. Nakasuot sila ng itim at talagang nababali ang leeg ng mga taong nakakasalubong nila. Napakagwapo ni Dark at hindi yun maipagkakaila. Tulad nga ng sinabi ng owner ng hospital na tinutungtungan nila, napaka-inosente ng mukha ni Dark. Ngunit ang inosenteng mukha na yun, madami na ding pinahirapang sakim. Tinawagan ni Dark ang matanda na nais niya itong makita. Sa conference room na din sila dumiretso ni Damon pero nagtago si Damon para sa pagkuha ng ilan ding ebidensya. Nakaupo si Dark sa swivel chair. Nakatalikod dito sa pinto nang pumasok ang matanda. RG, tawag sa kanya ng matanda. Isara mo ang pinto. Ani Dark na sinunod naman ng matanda. Akala ko yung Dark na yun ang sasadya dito. Ano't narito ka? Anang matanda tsaka naupo. Umikot si Dark. Naka-cross legs siya habang nakatingin kay President.
Hay, bakit kaya naging owner ka ng ganito kalaking building kahit halata naman nagagamunggo lang yung utak mo? Nakangising ani Dark habang iniikot sa conference ang kanyang paningin. Anong sinasabi mo? Anang matanda. Hay nako, hanggang ngayon hindi mo pa rin ako naiintindihan. Umiiling na sabi ni Dark. Ako at ang taong hinahanap mo ay iisa lang. Ani Dark habang nakangiti bagay na kinagulat ng matanda. Akmang tatayo ito pero kaagad siyang napaupo nang may humawak sa kanyang balikat, si Damon. Sabi ko na nga ba? Anang matanda. Pinaghinalaan niya na kasi si Damon pero hindi niya natalasan ng tungkol kay Dark. Nilabas ni Dark ang bawal na gamot sa kanyang bulsa. Sabihin mo, sino pa ang sangkot sa pagkamatay ni Elaine Vermoso? 7 taon na ang nakakaraan. Ani Dark, ang mata nito ay naging madilim para bang hindi gagawa ng maganda oras na makadinig ng hindi niya gusto. Mga ganid kayo. Dahil sa maliit na halaga handa kayong pumatay, bagay na hindi ko palalagpasin. Wika ni Dark. Kinilabutan yung matanda nang umugong na ang bawat yabag ni Dark sa kwartong iyon. Naglakad si Dark palapit sa matanda, tsaka ito pinalo ng baril sa batok, dahilan para mawalan ito ng malay. Kasabay noon nang tumapat ang chopper sa bintana ng conference. Pinuksan ni Damon ang bintana doon at isinakay ang matanda. Balak silang isa-isahin ng mga ito at ikulong matapos sabay-sabay silang lilitisin ni Dark. Si Damon na ang sumama sa chopper. Tahimik at inosenteng naglakad si Dark palabas ng conference. May tauhan siyang nag-ayos ng CCTV, kaya naman wala na siyang aalalahanin. Paliko na si Dark nang makasalubong niya si Monique. Dark, tawag nito sa kanya. Napapikit ang binata. Masisira kasi ang plano nila dahil kay Monique. Balak niya sanang umalis nang walang nakakakita sa kanya. Gayunpaman, ngumiti si Dark. Oh hi, ikaw yan. Kakamot-kamot na aniya sa batok niya para bang ang nakakatakot niyang presensya na palitan ng maamong pusa. Lumabi si Monique. Nadinig na naman kasi nito ang paboritong linyahan ng binata. Anong ginagawa mo dito? Ani Monique. Ikaw talaga ang pinunta ko dito. Palusot naman ni Dark. Napangiwi siya. Wala na siyang naiisip na ibang rason. Tiyak na malalagot siya kay Damon. Pagkabilin-bilin sa kanya ni Damon, naiwasan niya si Monique. Ako? Bakit ako? Bumalandra ang ngiti kay Monique, bagay na ikinatatakot ni Dark. Alam niyang hindi pa handa ang puso niya na magpapasok ng iba, pero kusang tumitibok yun para kay Monique. Oo, magkape tayo mamaya. Ngumiti ng matamis si Monique. Libre ako today. Wala akong pasyente. Ani Monique. Hindi, mamaya na lang siguro. Hintayin kita ng lunch. Ani Dark, tsaka ito nagpaalam. Nakagat ni Monique ang kanyang ibabang labi. Naroon ang panghinayang niya na hindi pa sila ngayon lalabas, pero kahit papaano, napangiti din siya dahil makakasama niya ng solo si Dark. Mula na mga sandaling nagkausap sila sa Batangas, lalong tumaas ang pagnanais ni Monique na makilala niya si Dark. Ibinalik niya sa nilalakaran ng kanyang mata. Papunta na siya sa floor ng office niya nang matanawan niya si Leo na humahangos mula sa conference. Wari may hinahabol. Bakit kaya? Ani Monique habang pinapanood si Leo na maglakad palabas. Napaisip si Monique kung sino ba ang kailangan nito, pero pinilit na lamang niya yung deadmahin. Ilang minuto pa bago siya magpasya na bumalik sa office niya nang makadinig siya ng malakas na sigaw at alam niyang si Leo ang sumigaw na yun. Malutong itong nagmura na talagang nadinig sa hospital. Papatayin kitang buwisit ka. Ani Leo. Na-curious si Monique kaya't nagmadali siyang lumabas. Sunod-sunod ang malakas na pagputok ng baril ang nadinig niya. Napakurap si Monique nang makita niyang tamaan si Dark ng baril na hawak ni Leo. Dark! Malakas na sigaw ni Monique na mga sandaling yun ay para bang nag-slow motion ng lahat. Kitang-kita ni Monique kung paanong umagos ang dugo mula kay Dark. Sumigaw siya ng emergency para sa kluluhan ng binata. Kasabay noon ang malakas na pag-agos ng luha niya. Umugong ang malakas na tunog ng sirenang sakay ng mga pulis para hulihin si Leo. Hatak ni Monique ang stretcher kasama ang ilang nurses nang sa kluluhan niyang naghihingalong si Dark. Dark! Ani Monique pero hindi ito sumasagot. Pinakinggan niya ang puso ni Dark. Nagmamadaling sumakay sa stretcher si Monique tsaka pinunit ang suit ni Dark at ni-revive ito dahil sa mahinang tibok ng puso ng binata habang tinutulak siya ng mga nurses papasok sa hospital. No Dark, gumising ka. Umiiyak na saad ng dalaga.
Sabi mo, magkakape pa tayo, di ba? Wika ni Monique. Napatigil siya nang maubo ang binata kasabay ng pagdilat. Calm down. I'm alive. Wika ni Dark. Napatigil ang pag-agos ng luha ni Monique pero hindi pa din mapanatag ang dalaga. Dinala sa ER si Dark at ito na rin ang nag-opera sa bala na tinamo nito. Alam niyang maayos si Dark kaya kahit paano kumalma siya habang nag-oopera. Diyos ko, buhay pa ba ang Papa Dark ko? Si Ana kaagad ang sumalubong kay Monique nang lumabas siya ng ER. Maayos na si Dark, ililipat na lamang sa sarili nitong kwarto. Hindi umimik si Monique sa halip ay bagsak ang mga balikat niyang pumunta sa kanyang opisina. Pakiramdam niya napagod siya pero ang mas ikinagaganito niya ay ang kanyang puso. Batid niyang hindi na normal ang pag-aalalang pinapakita niya para kay Dark. Nag-uumpisa na siyang magkagusto sa binata. Tinawagan ni Monique ang kuya niya pero sa kasamaang palad, hindi niya ito makontak. 2 oras ang pinahinga ni Monique sa kanyang sarili bago niya sinilip si Dark. Pagpasok niya, may mga pulis doon at kinukuha ang statements ni Dark. I'm just passing by in the middle of nowhere and then he just shoot me. Parang bored na sabi ni Dark, hindi alintana ang sugat na kanyang natamo. Huwag kayong mag-alala sir, gagawin po namin ang lahat para panagutin ang gumawa nito sa inyo. May sakit sa ulo ang taong yun kaya mahirap maniwala sa mga sasabihin niya. Salain niyo ang bawat detalyeng ilalahad niya. Bili ni Dark sa mga pulis. Tumango naman ng mga ito bago umalis. Napangiti si Dark. Umaayon kasi ang lahat sa kanyang plano. Sinadya niyang magpatama sa lugar na matao para makuha ang simpatsya ng mga ito. Naglabas din si Dark ng medical certificate ni Leo na may sakit ito sa pag-iisip kaya't hindi paniniwalaan ng mga pulis ang mga sasabihin niya. At ang mas masakit pa dito ay irerehab si Leo kasama ang mga taong may sakit talaga hanggang sa ito na ang mawalan ng katinuan. Nasa ganyan ka na ngang kalagayan, nakukuha mo pang ngumiti. Mataray na ani Monique, sinusubukan niyang takpan ang kanyang damdamin. Siyempre, alam ko naman kasing nandyan ka para gamutin ako. Pambobola na sabi ni Dark. Kung tusukin ko kaya yung opera mo? Wika ni Monique. Napatawa si Dark. Sige ka, mag-aalala ka ulit sa akin. Nakangusong ani Dark. Tumayo siya sa pagkakahiga. Ano ka ba? Di ka pa pwedeng gumanyan. Giit ni Monique. See? Nag-aalala ka nga eh. Tatawa-tawang ani Dark. Pero hindi talaga ako pwedeng mag-stay dito. Wika ni Dark. Tumayo siya, tsaka isa-isang inalis sa mga nakatusok sa kanya. Nilapitan niya si Monique. Salamat sa'yo. Palagi kang mag-iingat. Ani Dark, tsaka hinagka ng noo ng dalaga. Natigilan si Monique at minamnam ang ginawa ni Dark. Maya-maya hinawakan niya ang braso ni Dark nang buksan nito ang pinto palabas. Dark, nahihiyang ani Monique. Tumigil naman ang binata sa paghakbang nang hindi lumilingon. Dark, gusto kita. Bulong ni Monique. Tipid nang umiti si Dark sa kanyang sarili. Natuwa siya pero alam niyang malalagay sa hindi maganda ang kapatid ni Damon. Bagay na ayaw niyang mangyari kaya marahan niyang inalis ang kamay ni Monique. Ipagpaumanhin mo, hindi tayo pwede. Ani Dark tsaka naglakad palabas. Parang sinaksak si Monique na mga sandaling yun. Si Dark palang ang kauna-unahang lalaki na pinagsabihan niya ng ganoong bagay, ngunit parang nabasted pa siya. Napaatras si Monique at napaupo sa hospital bed kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. RG? Napatigil si Ana sa pagbukas niya ng pinto. Ang inaasahan niyang RG ay wala at si Monique ang umiiyak na nandun. Bakit? Ani Ana nang lapitan si Monique. Umiling si Monique tsaka pinahid ang luha. Wala. Aniya pa tsaka tumayo na. Balik na tayo sa trabaho. Aniya pa rito. Isasara na tong hospital. Napatigil si Monique sa sinambit ni Ana. Hinuli si Doc Leo ng mga pulis habang nawawala naman si Mr. President. Ani Ana, napakurap si Monique. Hindi niya maintindihan pero malakas ang kutob niyang may kinalaman si Dark sa lahat. Hinubad ni Monique ang lab gown niya tsaka nagtatakbo. Balak niyang habulin si Dark para itanong ang mga bagay na iyon dito. Kasabay noon, nang tawagan niya ang kuya niya para alamin kung nasaan ito pero hindi pa rin ito sumasagot. Paglabas ni Monique ay siyang pag-alis din ng taxi na sinakyan ni Dark kaya kaagad siyang pumara ng sasakyan para ito ay sundan. Mag-aalas 7 na ng gabi nang huminto ang kotseng sakay ni Dark sa isang malaking disco bar. Salamat po.
ani Monique nang maibigay niya ang bayad tsaka bumaba na. Hinintay niyang makapasok si Dark sa bar na iyon. Ang mga tao ay kusang lumilihis. Walang nagtatangkang humarang sa binata. Sino ka bang talaga? Wika ni Monique. Ang alam niya lang kasi, isa itong malapit na kaibigan ng kuya niyang si Damon. May mga illegal silang binibenta na hindi naman alam ni Monique kung ano yun. Walang balak na uminom si Monique, kaya't mula sa malayo, tinanaw niya lang si Dark habang umiinom ng alak para bang hindi nito alintana ang mga sugat na natamo kanina lang. Ilang oras din ang pinalampas ni Monique. Kamuntik na siyang makatulog sa gilid nang matanaw niyang maglakad si Dark palabas. Inantay niya munang makalabas ito bago na naman siya sumunod. Napasinghap siya nang may humintong mahabang sasakyan na Mercedes ang tatak. May mga nakaitim na nagbukas ng pinto nun para kay Dark. Bagay na ikinawindang ng husto ni Monique. Wala siyang ideya kung gaano ba kayaman ang lalaking sinusundan niya. Tapos na po ba kayong maglibang, Master Dark? Tayo na po at bumalik sa mansyon. Anang lalaki na may malaking boses. Lalaki na higit 6-footer ang tangkad. Nakakatakot. Iyon ang rumihistro kay Monique. Pumasok si Dark sa kotse. Bakit po kailangan niyo pang sugatan ng inyong sarili? Gayong nakuha naman na natin ng matandang yun. Ang presidente ng hospital ang tinutukoy nito. Cormac, kung hindi ko gagawin ang bagay na yun, si Monique ang pagbabalingan nila. Tapos na ang tungkulin sa akin ni Damon, kaya gusto kong maging tahimik ang kanilang buhay. Ani Dark habang nakatingin sa dinaraanan. Napalitan ko po ng bagong loto si Miss Elaine. Mukhang masaya na siya, Master Dark. Maliwalas ang kalangitan kanina. Baka po nais niya ng pakawalan ng inyong puso. Idaan mo ko sa kanya. Walang emosyong sabi ni Dark. Hihintayin ko po ba kayo? Ani Cormac nang makarating sila sa simenteryo. Di na, malapit lang naman. Kung sakali tatawag na lamang ako. Ani Dark tsaka bumaba sa sasakyan. Matamlay ang bawat paghakbang ni Dark. Habang palapit ng palapit, parang nadudurog ang puso niya. Mula nang malibing ito ay ngayon lamang siya dumalaw dahil ipinangako niya na tsaka lang siya harap sa dating nobya oras na mahuli niya na ang mga salarin sa pagkamatay nito. Kumusta ka? Malungkot na sabi ni Dark habang hinahaplos ang malamig na puntod ni Elaine. Masaya ka ba? Basagang malungkot na tinig nito. I saw them. I meet them. Matagal siyang natahimik hanggang sa dahan-dahang gumalaw ang kanyang balikat. Masakit. Nasasaktan ako na hanggang dito na lang kita nakikita. Kulang ako, Elaine. Kulang na kulang. Ani Dark habang patuloy na umiiyak. Bakit? Bakit kanila kailangang walang yain? Ang hayop na doktor na yun. Na hindi kita nakita, wala ako nagawa. Humahagulgol si Dark, lingid sa kanyang kaalaman na naroon si Monique at umiiyak dahil sa kanyang kalagayan sa lungkot na kanyang pinagdaraanan. Bumuhos ang napakalakas na ulan pero hindi iyon inalintana ni Dark. Nagpatuloy ito sa pag-iyak. Umuulan. Umiiyak ka ba? Gusto na kitang makita. Gustong gusto mahal ko. May nakilala ko maganda. Alam ko papasa siya sa standard mo. Hindi ko alam kung mabait siya. Mukhang palaban. Sabi niya gusto niya raw ako. Hindi ko alam yung isasagot ko pero napapabilis niya ang tibok ng puso ko. Nag-cheat na ba ako nun? Mapait nang umiti si Dark habang sinasambit ng mga katagang yun. Napakurap siya nang maramdaman niyang may nakatitig sa kanya. Napalingon siya hanggang sa napalinga siya kay Monique na umiiyak na rin. Hindi niya inaasahan na susundan siya nito. Malungkot niyang tinitigan ng dalaga. Ramdam din ni Dark ang awa ni Monique para sa kanya pero ayaw niya nun. Kalaunan, inalis na rin niya ang kanyang mata kay Monique. Nandito siya. Gusto mo siyang makilala? Wika ni Dark. Naglakad si Monique palapit sa puntod ni Elaine. Pinatay siya ng daddy ni Leo. Wika ni Dark. Huminto na ang ulan kasabay din na huminto ang kanyang luha. Pinagsamantalahan siya ni Leo habang dinadala niya ang anak namin. Madamdaming wika ni Dark. Madami sila. Pinatay ko na yung iba. Nasalo ni Monique ang kanyang bibig dahil sa mga ipinagtatapat ni Dark. Ngayon sabihin mo, mamahalin mo pa rin ba ako? Mapait nang umiti si Dark. Batid niyang hindi ang magiging sagot ni Monique dahil hindi naman ang tulad niya ang pangarap nitong mapapangasawa. Hindi nakasagot si Monique nang may ilaw na tumapat sa kanila. Nandyan na si Cormac, may dala itong payong. Tayo na, gabi na.
Walang emosyong sabi ni Dark tsaka tumayot naglakad. Napakurap si Monique. Hindi niya inaasahan ng mga bagay na yun na magmumula kay Dark. Napakatibay nito at tapat sa kanyang minamahal. Pero paano naman ako? Ako na handa kang mahalin kahit na ano ang kapintasan mo. Bulong na saad ni Monique. Sa likod na sumakay si Dark, doon na din sumakay si Monique sa tabi niya. Ipapahatid kita sa unit mo, ani Dark habang nasa daan ng paningin. Medyo naampat na ang alak sa kanya kaya medyo nahihiya na siya kay Monique. Pwede bang dyan muna ako matulog sa'yo? Malayo na kasi ang unit ko. Wika ni Monique. Sige. Matapos ng pag-uusap nila na iyon, hindi na sila muling nag-usap. Naging tahimik ang kanilang biyahe hanggang sa makarating sila sa bahay ni Dark. Bagay na ngayon lamang nalaman ni Monique. Nandito na po tayo, Master. Ani Cormac. Hindi kumibo si Monique. Hindi siya makapaniwala na si Dark pala ang may-ari ng bahay na palaging usapan sa balita. Kung sino nga daw ba ang misteryosong nagmamay-ari ng bahay na ito. Bumaba si Dark, ipinagbukas naman siya ng pinto. Make sure na walang nakakita sa akin sa labas. I-check nyo ang buong paligid. Ani Dark tsaka naglakad papasok. Sumunod ka. Ani Dark, si Monique ang kausap. Nakayuko si Monique nang sumunod sa binata. Napakalawak, napakaliwanag. Walang-wala ang mga bahay ng mayayaman sa bahay na iyon ni Dark. Akala ni Monique ay simpleng buhay lang ang mayroon ng binata. Dito ka muna tumuloy. Kung maaga ka magising bukas, magpahatid ka na lamang kay Cormac. Ani Dark nang maibukas ang pinto kung saan tutuloy si Monique. Sabihin mo, ani Monique, kaya ba hindi tayo pwede dahil malayo ang agwat ng buhay mo sa akin? Medyo nagulat si Dark sa tanong na iyon ni Monique. Hindi, kahit kailan, hindi ako tumingin sa estado ng isang tao. Kalmado na sabi ni Dark. Kung ganun, ano? Giit ni Monique. Ngumiti naman si Dark. You deserve more than what I have. Hindi ako ang para sa'yo. Hindi ka magiging masaya sa akin. Gusto mo bang matulad kay Elaine? Wika ni Dark. Mamamatay tao ako at hindi mo yun mababago. Tumalikod si Dark at handa nang umalis nang yakapin siya ni Monique mula sa kanyang likuran. Mahal kita sa pagiging kung ano ka. Mahal kita, Dark. Ani Monique pero hinawakan ni Dark ang kamay niya at inalis sa pagkakayakap. Humarap si Dark. Kailan mo yan naramdaman? Nung mga araw na kasama kita. Nung niligtas mo ko. Umiling naman si Dark. Then, it's not love. Infatuation lang yan. Kalimutan mo ko. Ayoko maging katulad ka ng babaeng minsan ko ding minahal. Mawawala din yan, tandaan mo. Maniwala ka sa akin. Ani Dark, tsaka tuluyang umalis. Napakasakit nun para kay Monique. Ngunit mas masakit ang bumungad sa kanya kinabukasan. Dumating si Damon sa mansyon para sunduin siya. Kuya, please. Gusto kong makita si Dark. Nagmamakaawang ani Monique. Wala na kasi ito sa mansyon nang magising siya. Isang sulat lamang ang iniwan nito sa kanya. Mga katagang tumibo sa kanyang puso. Na palagi daw itong nakamasid sa kanya kaya hindi niya kailangan makaramdam ng takot. Ngunit hindi nabanggit ng binata kung saan ito tumungo. Umalis na siya. Iniwan niya na tayo. Tumupad lang siya sa kasunduan namin at wala tayong magagawa doon. Paliwanag ni Damon. Mukhang wala na talagang magagawa si Monique kundi tanggapin ang pagkawala ni Dark. Hindi niya din maaaring ikulong ang kanyang sarili dito kaya kahit paano, kinailangan niya ding libangin ang kanyang sarili. 3 buwan nang lumipas at tuluyan na ngang nagsara ang hospital nila Leo. Hindi na nagpakita pa ang may-ari nun habang si Leo nabaliw sa rehabilitation. Nasa coffee shop si Monique, nag-solo date siya dahil naging abala na din si Damon sa sariling negosyo. Isang malaking pawn shop. Mag-aalas 5 na ng hapon nang makalabas si Monique sa shop na iyon. Naglakad siya palabas nang may 3 lalaki siyang madaanan. Pansin niyang kanina pa din nakatingin ang mga iyon. Binilisan ni Monique ang paghakbang niya para marating ang parking space kung saan naroon ang kanyang kotse. Kinabahan siya dahil madilim sa lugar na pupuntahan niya. Wala na din siyang choice kundi tumuloy kaya nagtatatakbo na siya. Napasinghap siya nang may humablot sa kamay niya kaya't mabilis siyang umikot para sana salubungin ng sipa ang mukha ng lalaki. Pero natapik iyon ng lalaki na may hawak sa kanya kaya't malakas niyang binawi ang kamay niya kasabay nang bigyan niya ito ng malakas na suntok kaya't nabitiwan siya nito. Nagtatatakbo ng mabilis si Monique hanggang sa may lalaking lumitaw sa harap niya.
Nakaitim ito ng t-shirt habang nakakaki itong coat. Hi, ikaw na ba yan? Napatigil si Monique. Namasa ang kanyang mata. Hindi niya malaman kung bakit pero alam niyang si Dark yun. Sa tuwa, napayakap siya sa binata. Nakalimutan niyang may tinatakasan siya. Akala ko hindi ka na babalik. Umiiyak na sabi ni Monique. Di naman talaga. Nag-aalangang sabi ni Dark nang samaan siya ng tingin ni Monique. I mean, ililigtas lang kasi dapat kita. Wika ni Dark. Lumingon si Monique sa likod niya. Wala na doon ng mga lalaki. Napangiti siya at umakbay sa leeg ni Dark. May dinidate ka na? Tanong sa kanya ni Monique. Ha? Hindi na nakaimik si Dark nang hilahin siya ni Monique papasok sa sarili nitong kotse. Huwag mo na akong iwan please. Bigla ay naging malamlam ang mga mata ni Monique. Gusto kita Dark. Gustong gusto. Napangiwi si Dark. Mapapatay ako ng kuya mo, hindi pwede. Isa sa kasunduan namin ang pag-iwas ko sa'yo. At ayokong baliin yun Monique. Sabihin mo, mahal mo din ba ako? Malambing na sabi ni Monique. Di na ako magpapakita kung hindi. Sinunggaban ni Monique ng halik si Dark. Nang mga sandaling yun, parang may mga paru-parong lumilipad sa kanyang sikmura. Hinawakan ni Dark ang magkabilang pisngi ni Monique para mas mahalikan ng dalaga. Sa tagal ng panahon, ngayon lamang ulit may umangkin sa kanyang labi. Sa totoo lang, noon pa siya may damdamin para kay Monique pero hindi pwede dahil sa kasunduan nila ni Damon na bawal niyang pakialamanan ng kapatid nito dahil perpektong pamumuhay ang hangad ni Damon sa kapatid niya. Kaya nga ilang buwan siyang nawala dahil kinailangan niyang linisan ng pangalan niya pati na mga taong banta sa buhay niya sa hinaharap. Hindi niya maamin kay Monique dahil baka hindi na nga siya gusto nito. Baka may iba na itong minamahal. Ang bawat halik ni Monique ay dumiin. Naglakbay ang kamay niya sa lahat ng parte ng katawan ni Dark hanggang sa mahawakan niya ang mga pilat sa katawan nito. Napatigil si Monique at itinaas ang damit niya. May gulat sa kanya dahil hindi naman iyon ganoon nung huli silang nagkita. Saan mo nakuha yan? Tanong ni Monique. Inubos ko sila. Siniguro kung walang magiging banta sa atin kung papayag ka pa din na ako ang makasama mo. Wika ni Dark. Emosyonal na napangiti si Monique. Can you spend your whole night with me? Ani Monique. Ngumiti si Dark at tumango. Even my whole life. Bulong ni Dark sa tenga ni Monique na nagpatibok ng husto sa puso ng dalaga. Ito ang unang beses na magkakasama sila. Kaya't sabik si Monique na nag-drive papunta sa kondo na kasalukuyang tinutuluyan ni Dark. Alam niya na kung ano ang kahahantungan nila pero nasisiguro ni Monique na wala siyang pagsisisihan. Ayos lang ba talaga to? Ani Dark nang makapasok sila sa unit. Na ano? Halos pabulong na sabi ni Monique nang tumingin siya kay Dark matapos maupo sa kama. Lumuhod si Dark sa harap ng dalaga tsaka hinawakan ng kamay nito. Matagal tayong hindi nagkita. Hindi ko alam kung makakaya kong pigilan ang sarili ko. Wika ni Dark. Walang problema. Nakahanda ko. Handa na ako Dark. Ani Monique tsaka hinagka ng labing ni Dark. Hindi hinayaan ni Dark na si Monique ang magdala ng senaryong yun. Tumayo siya nang hindi naghihiwalay ang kanilang labi. Ang kamay ni Dark unti-unting gumapang sa balikat ni Monique hanggang sa tuluyan nitong maalis ang sagabal sa kanilang dalawa. Be ready. Ani Dark, hindi iyon isang pakiusap, kundi utos. Napapikit ng mariin si Monique nang simulan ng pasayahin ni Dark ang bagay na iyon sa kanya. Halos namimilipit si Monique ng mga sandaling yun. Hindi niya alam kung saan ibabaling ang ulo. Napahinga siya ng sunod-sunod matapos itigil ni Dark ang ginagawa nito. What's wrong? Ani Dark nang tumayo. Napalunok si Monique. Nakapants pa ito't kumpleto pa ang suot. Pero alam niyang mawawasak ang lahat sa kanya oras na pinagbigyan niyang makapasok si Dark sa kanya. Malaki ang nakikita niya at unang beses pa lang niyang makakita ng ganun. Wala Dark, ituloy natin. Binabaliw mo ko. Pabulong na sabi ni Dark tsaka muling hinalikan si Monique. Ang hindi niya alam ay mas nababaliw sa kanya si Monique. Ikakasal tayo. Ayos lang ba yun sa'yo? Ani Dark nang bitiwan ng labi ni Monique. Ha? Bukas. Pero bakit parang ang bilis? Paano si kuya? Lulubusin na natin kung paano magalit ang kuya mo. Minsan lang naman ito't hindi na mauulit. Wika ni Dark. Ha? Pero bakit bukas agad? Sumasakit na ang puson ko.
Isang araw ko lang matitiis to kaya bukas na bukas, ikakasal tayo. Pero pwede naman natin gawin yun ngayon. Hinaplos ni Dark ang pisngi ni Monique at inipit sa tenga nito ang ilang hibla ng buhok na nasa mukha ni Monique. Hindi ko yun gagawin nang hindi tayo kasal. Hindi ko ulitin ang pagkakamali na nagawa ko noon. Ililipat ko sa iyo ang apelyido ko para madinig lang nila na ikaw ang asawa ko. Hindi na sila magdadalawang isip na lapitan ka. Bulong ni Dark tsaka hinagkan ang noo ni Monique. Nahiga si Dark sa tabi ni Monique. Binalot niya ng malaki niyang bisigang dalaga tsaka siya pumikit. Sa akin ka lang, bulong ni Dark at tsaka itong umiti. Hindi niya akalain na makakalaya din siya sa mahabang pagkakakulong kay Elaine. Matapos niyang malinis sa mga pumatay kay Elaine ay nag-umpisa na ding na-miss ni Dark si Monique. Matagal din bago niya natanggap na si Monique ang bumasag sa madilim niyang nakaraan na ito ang nagpalaya sa puso niyang inakala niyang matagal nang patay. Kinaumagahan, umuwi muna si Monique. Nais niyang ipaalam pa din kay Damon ang tungkol sa pagpapakasal nila ni Dark. Oh, saan ka ba galing? Alam mo bang nag-alala ko sa'yo? Hindi mo din sinasagot ang tawag ko. Ani Damon, nayakap niya pa nga si Monique. Ayos lang ako kuya. Ani Monique, tsaka tinapik-tapik ang likod ng kanyang kuya. May gusto kong sabihin. Ani Monique, binitiwan siya ni Damon. Ano naman yon? Kuya, papayagan mo ba ako kung sakali na magpapakasal na ako? Matamis nang umiti si Damon. Oo naman, sabi ko nga, hangad ko ang fairy tale na buhay para sa'yo. Ani Damon, mahal na mahal talaga nito ang kapatid. Dalhin mo siya dito sa bahay. Gusto ko makilala siya bago kayo ikasal. Kamusta? Maayos ba ang buhay niya? Oo kuya, mayaman siya at masasabi kong stable din ang buhay na maibibigay niya sa akin. Talaga? Ani Damon, kaya't tumango si Monique. Anong apelyido niya? Palagay ko'y mula siya sa maimpluwensyang pamilya. Orkisa kuya. Ani Monique, dahilan para mawala ang ngiti sa labi ni Damon. RG Dark Orkisa kuya. Ani Monique. Ano? Hindi makapaniwalang saad ni Damon. No, ayoko. Matigas na sabi ni Damon. Akmang magsasalita pa si Monique nang padarag na bumukas ang pinto at nagpasukan ng taong armadong lalaki. Walang pasabi nang biglang patulugin si Damon ng mga lalaki na iyon. Masakit pa ang batok ni Damon nang siya ay magkamalay. Wala siyang makita at madinig pero naaaninag niya ang maliwanag na paligid. Hello? Aniya? Ramdam niya ang higpit ng suot niya o baka dahil lamang iyon sa pagkakatali sa kanya. Lilinga-linga si Damon hanggang masilayan niyang matamis ng ngiti ni Dark matapos nitong alisin ang pagkakatakip sa mata niya. Hindi mo ba ako i-congratulate? Ngising ani Dark. Nasa malaking simbahan sila ng katedral. Naroon ang buong team ng orkisa at matataas din na tao. Paglinga ni Damon, naroon si Cormac sa kanyang gilid. Huwag ka nang magtangka. Wala ka rin namang magagawa. Ani Cormac, tsaka inalis ang nakaharang sa tenga ni Damon at doon niya nadinig ang romantik na musika. Hindi siya nakagalaw dahil nakatali siya. Behave, kasal namin ng kapatid mo, kaya wag mo nang sirain, makisama ka na lang. Ngising ani Dark. Walang yaka Dark, talagang tatadta rin kita oras na makawala ko rito. Ani Damon habang nakatingin sa kapatid niyang humahakbang sa aisle. Napakaganda at talagang nagniningning. Napatawa si Monique nang makita si Damon. Kuya, pasensya ka na ha, mahal ko si Dark. Ani Monique, napaiyak si Damon. Hindi dahil sa ayaw niyang ikasal ito kay Dark, kundi dahil napakaswerte niya dahil isang Dark Orkisa ang endgame niya. Sinusukat lamang nito kung talaga bang buo ang pag-ibig ni Dark para sa kanyang kapatid dahil nga kay Elaine. Umiti si Damon. Congrats, punuin niyo ng masayang alaala ang inyong pagsasama. Ani Damon, sa pagkakataong iyon ay nagulat sila na nakalagna ni Damon ang pagkakatali sa kanya. Bagay na hindi ikinagulat ni Dark dahil siya ang nag-train kay Damon. Inakap ni Damon si Dark. Matagal bago sila naghiwalay kaya hindi na napigil ni Monique na magsalita. Siguro balak mo pakasalan si Dark kaya ayaw mo siya para sa akin. Tuwing ani Monique na ikinatawa ng lahat. Tss, sa laki kong to isipin mong bakla ko. Angil ni Damon, tinignan ni Monique si Dark. Hindi pwede din kasing si Dark. Birong ani Monique, tumaas ang kilay ni Dark. Wag mo kong hamunin wife, alam mong maliban sa puso, ay yun ang susunod na pinakamatigas na muscle sa parte ng katawan.
Ngising ani Dark, tinapik pa nga nito ang balikat ni Damon para magpaalam. Tara na, ani Dark kay Monique. Hoy, bakit ganyan ang tinig mo? Natatakot na sabi ni Monique, tuloy ay napatawa si Dark. Alam mong kagabi pa masakit ang puson ko. Ewan ko kung ulitin mo pa yung sinasabi mong bakla ko. Oras na naipatikim ko sa ito. Bulong ni Dark sa mapapangasawa. Kahit nga sa pari, ibinili ni Dark na bilisan dahil may flight pa sila. Tuloy ay nahampas ni Monique ang braso nito dahil sa mapilyo nitong katuwiran. Kulang 1 oras lang ang naging seremonyas dahil nga sa request ni Dark. May venue din naman para sa mga bisita kaya't wala na silang iintindihin. Pero syempre, si Dark yan, palaging may pasabog. Saktong palabas na sila Dark at Monique matapos ang kasal nang lumapag ang helicopter na sakay ni Cormac. Di pa kasi tapos kanina ang seremonya nang kuhanin nito ang sasakyan pang himpapawid. Ano yan? Ani Monique habang pinipigil ang pagkakagulo ng ayos ng kanyang buhok dulot ng malakas na hangin. Sa Italy tayo mag-honeymoon pero syempre iba pa din yung dito magaganap. Ani Dark tukoy sa helicopter na talagang ikinahiya ni Monique. Naroon kasi ang puting kama na may ilang petals na mga rosas na siguradong pagsasagupaan nila mamaya. Nagpaalam lang si Dark matapos ay inalalayan na ang kanyang asawa paakyat sa sasakyan. Sir, bibilisan po ba natin? Ani Cormac nang sumilip sa bintana. Babagalan mo habang bibilisan ko naman. Ani Dark tsaka ngumisi bago sumakay sa likod. Ano bang binabalak mo? Pakipot na ani Monique. Hindi na nga siya nakapagpaalam sa kuya niya dahil mas excited pa siya kay Dark. Inantay ni Dark na lumipad ang sasakyan. Hindi naman mararamdaman ni Cormac kung gaano kalakas ang bayo ko kaya ayos lang. Kahit nga ang daing mo, hindi niya madidinig kaya ilakas mo. Bulong ni Dark na labis nagpataas ng balahibo sa katawan ni Monique. Nagkatitigan silang dalawa. Napapaisip si Monique kung ganito ba talaga si Dark o sa kanya lang. Naputo lang pag-iisip niya nang hawakan ni Dark ang ilalim na parte ng mukha niya tsaka siya nito sinunggaban ng mainit na halik. Nagsimula na din si Dark na alisin ang saplot na suot niya hanggang sa bumalandra kay Monique ang katawan nito na may mga pilat. Siguro nakuha ito ng asawa niya nang mawala ito ng ilang buwan dahil wala naman itong mga pilat noong nakomatus. Marahang iginiya ni Dark si Monique sa puting kama kasabay ng dahan-dahang pagdampi ng labi ni Dark sa balat ng kanyang asawa. Na mga sandaling yun, napapaangat ang likod ni Monique para siyang napapaso sa ginagawa ng binata pero kailangan niyang maging handa dahil nandito na ito. Mula sa likod, binuksan ni Dark ang zipper ng gown ni Monique hanggang sa tuluyang maalis yun. Napakurap si Dark dahil ito na ang exciting part. Napahiyaw si Monique nang diretsong pumasok si Dark sa kanya. Okay na to, para isang sakitan lang. Ani Dark kaya't nahampas ni Monique habang lukot ang mukha nito. Maya-maya, nagring ang telepono ni Dark. Si Cormac iyon. Ayos lang po ba kayo dyan? Ani Cormac. Ayos lang. Kung gusto mo, iyon mo lang tong telepono para dinig mo pati yung ungol ko. Ani Dark nang hindi inaalis kay Monique ang kanyang paningin na naging dahilan para mapatay ni Cormac ang linya. Tinapon ni Dark ang telepono tsaka nag-focus kay Monique. Gagalaw ako. This time ay dahan-dahan lang kaya wag kang mag-alala. Naging malambing ang tinig ni Dark. Kinabahan si Monique. Ramdam niya kung gaano ka-gifted ang nakakalang sa kanya at nasasaktan siya. Paano pa kaya pag gumalaw si Dark? Nakagat ni Monique ang ibabang labi niya at tiniis ang sakit dahil ginusto naman niya ito. Hanggang ang sakit na yun, napalitan ng saya at tuluyan nilang marating ang dulo. Mahal kita Monique. Pangakong ito na ang huling sakit na mararamdaman mo mula sa akin. Hindi kita ituturing na prinsesa dahil ikaw ang reyna ng mga orkisa mula sa mga oras na to. Ani Dark tsaka hinagka ng noo ni Monique. Napangiti si Monique, hindi niya akalain at ngayon lamang siya nakasaksi na maaari palang mag-honeymoon sa helicopter. Bagay na ikinatuwa din niya. Talagang isa ito sa mga pasabog ni Dark na ikinahanga niya. Napakasaya ni Monique dahil alam niyang hindi pa ito ang huli sa mga sorpresa ni Dark lalo't asawa na siya nito.